Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Inilinaw ni Congresswoman Beatrix Luistro, napanood ko yung paglilinaw ni Congresswoman Beatrix Luistro, matindi yun. Yung paglilinaw ni Congresswoman Beatrix Luistro, mga kabunyog, ang paliwanag ni Congresswoman Beatrix Luistro, pagdating sa Kamara, sa House Justice Committee, hindi pwede na ang magsalita para kay Sara yung mga abogado. Hindi siya pwedeng i-represent ng mga lawyers niya. Bawal yun. Ang pwedeng magsalita lang para sa kanya, siya mismo. Bawal ang abogado. Wala po sa rules ang participation ng lawyers, no? It will only be the members of the Justice Committee who will participate in the deliberation. Sa bagay, napapansin naman natin yan, di ba? Pagdating kasi di ba sa mga hearing sa Kamara, yung resource person, siyang nagsasalita. May nag-a-assist sa kanya na abogado sa likod. Parang nag-a-advise, sige sagutin mo. Sige, ganitong sabihin mo. Kumbaga yung counsel, nag-a-assist lang. Pero hindi pwedeng yung counsel or yung abogado yung sumagot. Hindi pwede. Ang kailangang sumagot, yung official concern. Kaya halimbawa dito, si Sara Duterte, pinapatawag siya sa Kamara. Nasa kanya kung a-attend siya o hindi. Pag hindi siya umattend, tuloy ang hearing. Wini-waive niya yung rights niya. Pwede ba siyang magpadala ng representative o abogado? Hindi pwede. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, bawal ang abogado dyan. Ang abogado, pwede lang umattend para mag-assist, mag-a-advise. Pero hindi pwedeng a-attend siya doon para mag-represent kay Sara. Wala. Ngayon ang tanong, a-attend kaya si Sara kapag nagkaroon ng trial? Sa tingin ko, galit na galit yan si Sara dyan sa mga kongresista na yan. Diba noon, hindi nga uma-attend si Sara noon? Galit siya. Sa Senado, medyo bukas pa siya kasi nandun sila Amy, nandun sila Marcoleta, nandun sila Cayetano. Pero pagdating sa Kamara, sinong magtatanggol sa kanya doon? Yung anak ni Marcoleta na si Paulo, si Kung Miao. Si Kung Miao magtatanggol sa kanya, suspendido rin eh. Tubi Tiangco, ipagtatanggol siya ni Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, anuhan din yun eh. Palimbing din yun. Hindi yun pwedeng magtanggol sa kanya ng todo kasi namamangka yun sa dalawang ilog. Kaya si Sara Duterte ba a-attend siya? A-attend kaya si Sara? Obligado ang Kamara na padalhan ng imbitasyon si Sara. Hindi pwedeng hindi. Kasi due process yan. Papadalhan si Sara ng imbitasyon. Nasa kanya kung a-attend siya o hindi. Pag hindi siya umattend, wini-waive niya ngayon yung defense niya. Pagka umattend naman siya talaga ang sasagot. Hindi pwedeng yung abogado niya. Yan yun. Pero sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luistro, si Sara Duterte, dahil siya yung ini-impeach na official, due process, papadalhan siya ng notice. Ino-notify siya. Pagbibigyan siya ng pagkakataon na magsalita para kumbinsihin yung mga members ng Justice Committee na walang basihan ang mga sa kanya, ang mga reklamo sa kanya na ini-impeach siya. Hindi pwedeng si Sara ay magpadala ng representative. Halimbawa, ipapadala niya sila Furton, ipapadala niya sila Michael Powa. Hindi, bawal. Pwedeng mag-assist sila Furton, pwedeng mag-assist sila Powa, yung mga abogado niya. Pero siya pa rin ang magsasalita. Ang tanong, gagawin kaya yun ni Sara? A-attend kaya si Sara? Pero pagdating doon sa Senate, sa trial, pwede na. Pagdating sa Senate, kasi trial yon, pwede nang i-represent siya ng mga lawyers niya. Pero pagdating doon sa Justice Committee, hindi pwede. Kasi hearing yan ng komite. Sa rules ng komite, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, hindi pwede ang abogado. Hindi pwede. Ang abogado ay a-attend lang para mag-assist. Kung mag-advise kay Sara, sagutin mo, pwede po, pwedeng sagutin niyo. Wag niyo pong sagutin. Mga ganon. Pwede po, pero ganitong sabihin mo, pwede yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong, sisipot kaya si Sara sa Justice Committee hearings? Mukhang hindi. Kasi ang mga nandun, mga kalaban niya yon. Sila Laila de Lima, yung Makabayan Black, sila Congresswoman Beatrix Luistro, nandun sila Rufus Rodriguez. Mukhang yun? Mukhang hindi a-attend si Sara doon.
Ang problema, mananawagan na naman sila Argo ng rally, ang atin, 35. Ha? O, sasamahan si Eric Celis doon sa may Robinsons, mas marami pa yung vloggers na DDS kaysa sa rally. 35 ang atin, sa 35 na yon, 25 ang vloggers. Ang gusto lang nila may content. Yan ang problema ng mga DDS eh. Gustong-gusto na nila na mag-people power. Ang problema, tingnan nyo yung February 25. Dalawa ang rallies ng February 25 ng mga leftist. Yung grupo nila Ronald Llamas, Bayan, Magdalo nila Trillanes, Mamamayang Liberal ni Laila, yung simbahan nagrally doon sa EDSA PPM. Yung Makabayan Black, mga leftist, saka yung PLM nila Lyudi de Guzman, nagrally naman doon sa EDSA Shrine. Sabay yan sabay. Ang dami nun. Kahit hinarangan ng mga pulis, tuloy ang rally. Ang mga DDS, pag nanawagan ng rally, 35. Nakikita ko nga, nagrarally na naman si Eric Celis eh. Nagrarally. 35 na naman ang nandun sa may Robinsons eh. Tapos, nagpaperma ang mga DDS, yung sa tay, kami naman. Akala ko, milyon yung i-raise nilang signatures. Ang na-raise lang yatang signature sa buong Pilipinas na. Parang napanood ko nung isang araw, 162,000 yata. 162,000 yata yung na-raise na pirma eh. Grabe, buong Pilipinas na, nag-iikot sila. Tapos 162,000 lang ang napapirma. Sa totoo lang, ewan ko talaga. Kaya ngayon, ang ginagawa na lang nila, yung yung mga 18 na ex-Marines. Yan na lang. Yun na lang mga style nila, press-con. Ang problema, matapos i-present yung 18 na ex-Marines, binanggit si Laila de Lima daw tumanggap ng malita ng pera. Ay galit si Laila. Sabi niya, paano naman ako makakatanggap ng pera na yan na sinasabi nyo? Obvious naman kayong fake news. Hindi naman ako kongresista ng panahon ni Saldico. Kongresista daw siya nitong 2025. Kaya anong nangyari? Napahiya si Baligod. Sabi ni Baligod, sorry, nagkamali ako. Oversight, nagkamali ako. Hindi naman pala dapat kasama si Laila de Lima. Patay. Tapos si Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang nagpasimuno niyan. Si Attorney Libby Baligod niyan. Lang ako, ang kausap ko si Attorney Baligod. Pero yung mga ex-Marines, hindi ako nakikialam niyan, hindi akong kausap. Kaya, alam nyo, natatawa ko doon. Ang tagal-tagal nung kanilang papirma, buong Pilipinas, ang nalikom lang na pirma, sinabmit na sa Korte Suprema nung isang araw, 162,000. 162,000. Ang hirap talaga. Kaya, ang problema, mayroon ngayong mga posters na lumalabas, tay, kami naman. Ang nakalagay, tay, kami naman. Alam nyo kung sinong nakalagay? Ang nakalagay, si Bato, si Bongo. Tay, kami naman daw. Natatawa ako dun sa poster na yun eh. Tay, kami naman. Tapos mukha ni Bongo, ni Bato at sa kanila Aguirre. Sila naman daw. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.